Today ay pupuntahan natin at sisilipin ang isla na walang kuryente at tubig, ang isla Garza. Ito ang Isla Garza. Kilala itong isla dahil sa sobrang linaw at puti ng mga buhangin at talagang dinarayo ng maraming turista. Pero itong isla ay walang kuryente at tubig. Kaya paano nga ba namumuhay ang mga nakatira dito? Lalo na sa sobrang init ng panahon natin ngayon. Kaya mula sa ating pinuntahan na kuweba na pinagtaguan ng mga Hapon noong unang panahon, ay dumiretso kami papunta sa Barangay Tadloc, Magsaysay, Occidental Mindoro. At makikita natin na sa biyahe pa lang ay napakaganda na ng ating mga matatanaw. At pagkarating namin dito sa Barangay Tadloc ay agad na din kami sumakay ng bangka papunta sa Garza Island para alamin kung paano sila nakakasurvive sa isla na walang kuryente at tubig. Kailangan nga pala nating magbangka ng halos 15 minutes para makapunta sa isla. So yun guys, nandito na tayo sa Barangay Alibog, Sitio Tadloc at kailangan natin sumakay ng bangka papunta doon sa Garza Island para malaman natin kung anong pamumuhay meron ang islang yun. So sabi naman ni Kuya Bangkero dito is nasa 15 minutes lang daw ang biyahe mula dito. Kaya guys, tara, samahan nyo kami sa aming paglalakbay papunta doon sa isla. At sa konting minuto namin sa bangka ay andito na tayo sa Garza Island. At makikita nyo na talagang napakalinaw ng tubig at puting-puti ang buhangin. Kaya't agad-agad na rin kaming bumaba ng bangka para malaman ang sitwasyon ng mga kababayan natin dito sa isla. So ngayon guys, nandito na tayo sa wakas sa Garza Island. Halos wala pang 15 minutes yung biyahe namin papunta dito. Talagang malapit lang siya sa mismong barangay na ating pinagmulan. So ngayon nandito na tayo sa I Love Garza. Saka makikita nyo dito guys, tingnan nyo naman kung gaano kaganda, gaano kaputi ang mga buhangin dito. Sobrang ganda, solid. So ngayon guys, dahil nandito na tayo, is magtatanong-tanong na tayo kung paano nga ba ang pamumuhay nila dito sa isla. Kaya tara, samahan nyo ako guys. Naglakad-lakad kami dito para makahanap ng pwedeng matanong kung paano nga ba ang pamumuhay nila dito sa isla. Hanggang sa nakita namin sina nanay at tatay na nakatambay sa maliit nilang kubo. At dito tinanong namin sina tatay kung paano sila napadpad at kung bakit dito na sila nanirahan. Kasi tayo kami sir, galing Samar, taga-Samar kami sir. Ah, okay. Samar, nakapunta lang kami dito na tapos na pagpangisda nga. Kabayan. Opo. Pagdating dito, ganun din. Unang-una dito maraming isda. Ngayon sa nagdami na ng tao. Ayan ay pahinat na ng isda din. Ay, mag-ano lang, magtsaga ng taga sir kahit anong makabili ng pagkain. Tsaga-tsaga lang talaga. Paano nga pala sir yung ano? Kasi wala po kayong ano dito, tubig din. Paano po tubig nyo? Yun ang number one sir, tubig talaga. Kung mayroon sanang magatulong sa amin na kahit pag-inom lang naman sana dito sa isla, wala talaga sir, wala tayong. Tinanong namin si tatay kung saan nga ba sila kumukuha ng tubig dito. Bili namin doon sa Magsaysay Pagaling sir. Yung pag-inom namin yung tubig. Oo. Sa Magsaysay Pagaling. Magkano may isang container ngayon? Dito ay pang 30 yata sir, isang container. Oo. Pakahirap nga. Pero sa tiyaga na makabili ka lang na ng tubig. Nagsarapan taga ng tao, nagtsaga na may pambili. Paano naman sir ang inyong ano dito, kuryente? Ay wala nga sir. Wala rin Solar talaga. sir. Solar lang gamit talaga. Solar na nagbili kami yung mga solar na yan na mga tinda-tinda dito sa. At dito tinanong namin si nanay na sa hirap ng buhay nila dito sa isla ay kung may balak pa silang umalis dito. Wala sir, saan rin pupunta? Wala rin po. Tapos tumira ka, wala kang, hindi mo alam kung paano ka ulit makikisama sa tao. At saka, dito talaga ang ano ko, yun nga, minsan
dumadating din ng medyo sa gana. Pero pag katulad ngayon, mahina ang isda, di wala rin daan na sa tipid-tipid. Mahirap talaga ang pamumuhay nila dito sa isla. Kaya naglakad-lakad kami para makapagtanong pa sa mga ibang naninirahan dito. Hanggang sa nakita namin na namamahinga sina ate at kuya na taga dito. Kaya tinanong na din namin kung ano pa nga ba ang paraan nila para mamuhay dito sa isla. Kung minsan mayroon, kung minsan wala din. Ano po yung pinagkakabuhay nyo rin dito sa... Puro pangingisda lang. Lahat talaga pangingisda talaga. Opo. So ngayon pong buwan na to, wala talagang mahina po talaga. Kung minsan meron din, kung minsan wala. Pero talagang sa loob ng isang buwan. Talagang kung minsan ang pinakamataas na kinikita mo sa loob ng isang buwan wala pang 3,000. Sa isang buwan po. Isang buwan. Okay. Kasya po ba yun? Kakasya po ba yun sa isang buwan? Sanay naman tayo sa hirap. Sabagay nga po. Talagang tawid talaga kahit anong hirap. Kayo po ba ay talagang taga rito o Taga rito. sadyang taga rito po Taga kayo? rito talaga. O yun pala. Tubong karsa talaga. Pero sa hirap po ng buhay, wala po ba kayong plano umalis dito sa isla? Siguro naman sir, umalis kami rito. Sana naman kami pupunta. Talagang nakasanayan namin, dagat talaga. Yung pagkawala ng tubig, kuryente, paano nyo po na papag-anuhan nyo sa araw-araw? Kasi nakasanayan namin talaga noon, kung sa hirap lang talagang noon, grabe talagang hirap. Dahil sa ang ilaw nga namin, di ba, gas lang no. Opo. So yung guys, may ilan tayo mga narinig na mga kwento na pamumuhay nila dito sa Garza Island. So kung makikita nyo naman, sobrang hirap talaga ng buhay dito. Mismong inumin o kuryente, wala sila talaga dito. Talagang doon pa, kung pupunta pa sila sa mismong bayan ng Magsaysay para lang kumuha ng tubig. Tsaka ang pinakang hanap buhay lang talaga nila dito is pangingisda at tsaka mga turista na pumupunta dito sa isla. So ngayon nga lang, dahil sa sobrang init talaga ng panahon, is wala daw talagang pumupunta dito. So wala no choice sila kundi magtiis at talagang mahirap talaga ang buhay dito. Tsaka guys, kami nararamdaman namin na talagang sobrang init dito sa isla. Sobra talaga. Kaya ngayon guys, ikutin pa natin tong buong isla at magtatanong-tanong pa tayo ng mga iba pang mga naninirahan dito para malaman natin kung ano nga ba ang mga ginagawa o mga diskarte nila para mabuhay dito sa isla. So guys, tara, samahan nyo ako. At dito, pinakilala sa amin ng mga kasama naming bangkero ang namamahala o kapitan ng Isla Garza. Kaya tinanong na din namin kung ano pa nga ba ang ginagawa nilang hanap buhay dito sa isla. Ang hanap buhay po namin dito sa isla sir ay pangingisda, nagtatanim ng seaweeds, tapos pampugita. Basta yung hanap buhay namin sir, halos ganito lang, wala kami mga hanap buhay. Seaweeds, pangingisda, yun lang po ang Sa dagat lang talaga lahat. dagat lang talaga ang kinabubuhay. Opo. Pero sa kamusta naman yung kitaan sa dagat? Okay. Ano naman sir, minsan kasi sir, talagang hindi mo rin na buwan-buwan talaga, may kita talaga, may income. May buwan rin talaga na walang income. Oo. Minsan may time rin talaga na may buwan na sagana sa kita. Paano po yun pagka talagang wala? Ang ginagawa na namin po dito sir, pag medyo mayroong buwan na kasaganaan ng pera, yung pangingisda, Opo. hindi sir, medyo hawak kamay sa konting ipon ng konti. hipit ng konti Para sa mga para sa susunod na mga araw may dudukutin. Okay. Hindi ganun pong ginagawa namin dito. Pero chairman, bilang chairman po ng barangay ng Isla Garza, papaano nyo po na yung mga kababayan natin dito, yung pamumuhay po nila dito? Ayos naman po sir, hindi naman po magulo ang mga tao dito. Tatahimik naman. Marami nga pong dumadayo dito sa amin. Dahil sa pag yung mga naliligo mga turista, marami sir pumunta dito. Sabado at Linggo, halos yun ang karamihan. Tapos pag summer. So yung seaweeds, chairman, ano po yan? Paano po nagiging pera yung seaweeds na yan? Ang gawa po namin, sa una to sir, buhay sir, di ba buhay? Oo, basa Basta siya. sa sariwang-sariwa. Okay. Binibili po namin to ng 15 per kilo. Oo. Magkano nyo po binibenta to, seaweeds na to? Dati to sir, nung hindi kasagsagan pa lang ng ngayon, bintahan ay nasa 50 per kilo. Okay. Ngayon po man, nagbaba man, 40 na lang 40 na lang. per kilo. Ang Okay. tuyo. Pero nakakailang kilo po ang pagbibenta nyo minsan pagka nag-harvest kayo ng ganyan? Depende po sa dami ng ng tanim mo. Ito po siguro sir, yung nasa 50 rumbay tawag sa amin, 50 rumbay. Ang tawag dito sa amin rumbayan Siguro sir, more or less nasa binta nito nasa mga 20,000. 20,000 na? Apo. So yun guys, ayon sa chairman nitong Isla Garza, isa daw sa pinakang hanap buhay nila dito ay ang seaweeds. Eto kung makikita nyo dito guys. Eto daw yung mga seaweeds na binebenta nila dito.
para at least meron daw silang konting kita dito. At isa daw ito sa hanap buhay nila. Maliban daw sa pangingisda ay ito daw ang ginagawa nila dito. Ito, napakadaming seaweeds na nandito. At ito, pag naibenta naman nila, pag maganda-ganda ang kita nila sa pagbenta nito, is hindi daw nila agad-agad ginagastos lahat. Dahil hindi naman nga daw buwan-buwan merong kinikita dito sa isla. Kaya ang ginagawa nila, pag meron silang malaki-laking kita, is kailangan nilang itabi yun at hindi nila gastusin lahat. Para sa masusunod na buwan, meron pa silang paggastos. Kasi hindi naman nga daw buwan-buwan malakas ang kita dito sa isla. Halos lahat tungkol sa dagat ang pinakang hanap buhay nila. Saka guys, 55 household daw sila dito. 55 na pamilya ang nakatira dito sa isla. Sobrang dami din. Kahit walang kuryente o walang tubig, marami pa rin pamilya na naninirahan dito. Kahit mahirap ang buhay, kasi sabi nga daw nila, kung sila ay aalis dito, wala naman sila iba pang pupuntahan. Kaya tiis-tiis na lang daw sila dito at intay-intay na lang ng mga pagkakakitaan nila sa dagat at yun na lang ang panggastos nila dito. Mahirap man ang buhay dito sa Garza Island, ay patuloy pa rin lumalaban ng patas ang mga mamamayan na nakatira dito. Kahit walang tubig at kuryente, ay pinipilit pa rin nilang mamuhay ng marangal para sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya. Madalas ay dumadaing tayo sa hirap ng buhay. Akala natin ay wala ng pag-asa, pero kung ihahalin tulad natin ang pamumuhay nila sa mga taong nakatira sa syudad, di hamak na mas mahirap mamuhay sa ganitong klaseng isla. Sila man ay hindi sumusuko na mamuhay ng marangal at hindi nawawala ng pag-asa, tayo pa kaya. Kaya't abangan pa ang ating mga susunod na destinasyon. Ay sus!